para ma-achieve mo yung full potential mo, kailangan is para kang Spartan mag-isip, para kang Spartan mag-workout or mag-training. Kasi ang mga Spartan, once na nag-training yan, talagang mental yan, talagang physical yan, talagang nakakapagod talaga. Kailangan ng right mindset ang gagawin mo para ma-achieve mo yung ganong training. Pero ano nga ba yung mga mindset na kailangan mo para mag-shift yung mindset mo to Spartan mindset? Una-una dyan is total commitment to training. Kailangan mag-commit ka sa training mo. Kailangan mag-commit ka sa workout mo. Kailangan isipin mo yung workout mo is parang pagkain mo ng lunch. 'Di ba hindi naman nangyayari na hindi ka kumakain ng lunch. Kumbaga part na siya ng araw mo. So kailangan gano'n din mangyari sa'yo. Dapat yung workout or yung training is maging part na ng buhay mo. Kasi ito yung mga problema sa mga sa mga newbie. For example, magka-summer na, so gagawin nila daily sit-ups para magka-abs. Ang nangyayari, walang results. Kasi wala naman talagang gano'n. Hindi ka talaga magkaka-abs doon. Kasi abs natin is made for kitchen plus sa workout. May mga nagsasabi na made in kitchen lang yan, may mga nagsasabi na made in workout. Pero for me is 50-50 yan eh. Made in kitchen and made in workout. Next naman is dedicate yourself fully. So, kailangan i-dedicate mo yung sarili mo sa workout mo or sa ginagawa mo. Kailangan mag-focus ka sa ginagawa mo. Kailangan alam mo sa sarili mo yung purpose mo bakit ka nag-workout. Hindi para sa ibang tao, pero dapat para sa'yo. Para mas ma-achieve mo yung full potential mo. Next naman is prepare mentally and physically. Kailangan prepare ka physically and mentally. Kasi kapag nag-workout ka is nakakapagod talaga yan, nakakatamad talaga yan. Naalala ko dati, nung nagsisimula kami ng brother ko pala sa pagpunta sa gym, nakakatamad pero pinipilit namin. Kasi once na pinipilit mo, doon nabibuild yung consistency mo. Kasi kahit kahit anong klaseng workout routine yan, kung wala kang discipline, wala kang consistency, hindi mo ma-achieve yung dream physique mo. And next naman is embrace struggle. So, kailangan ma-embrace mo yung struggle. So, paano nga ba gagawin to? Una-una is seek challenge. Kailangan maghanap ka ng challenge. Dapat lumabas ka sa comfort zone mo. Dapat lumabas ka sa nasanay ka. Kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Kailangan mag-explore ka. Kailangan mag-explore ka sa mga workout that hindi ka takot. Dati, takot ako mag-dips kasi nasa sternum pain. Nagkakaroon kasi ako ng sternum pain. Pero ngayon, isa na siya sa mga favorite kong workout. Lumabas kasi ako sa comfort zone ko. So ngayon, yung takot ko na magkaroon ng sternum pain is nawala. So ngayon, yung dips ay isa sa mga favorite kong workout. Dati siya yung isa sa mga hate ko. Ngayon, isa na siya ngayon sa mga favorite ko. Next is learn from failure. Okay, matuto ka sa pagkakamali mo. Kasi karaniwan ang akala ng tao kapag pag nag-fail ka, talunan ka na. Hindi. Kaya ka nag-fail kasi bibigyan ka ng lesson. Tandaan mo kapag yung mga araw na nahihirapan ka na pero tinutuloy mo pa rin, ibig sabihin nasa tamang path ka. So ituloy mo lang, matuto ka sa pagkakamali mo. Huwag mo hayaan yung pagkakamali na yun yung humatak sa'yo pabalik. Next is cultivate resilience. So, kailangan ma-develop mo yung mental toughness by learning by your experience, analyze mo kung ano yung mali, kung ano dapat yung pwede mong i-improve. Okay? So, una-una dyan is unang-una dyan is kailangan magkaroon ka ng feedback sa sarili mo. Kailangan mag-reflect ka sa sarili mo. Kailangan every workout, every morning, nagme-meditate ka, nagre-reflect ka sa sarili mo. Kung ano ba yung kailangan mong i-improve pa. Dapat open-minded ka dyan. Next is rigorous physical conditioning. So siyempre, ang mga Spartan is sobrang conditional mga yan. So basically, ikaw din kailangan yung condition ka.
hindi ka lang dapat puro chase sa aesthetic. Dapat chase mo yung functional and kailangan condition ka. Kasi ano yung aesthetic body mo kung hindi mo naman siya magamit for daily basis. Daily basis. Okay, sabihin natin, mas malakas ka sa mga normal na tao. Pero paano kapag dumating yung mga aesthetic functional bodies? So saan ka na? Di ba wala na? Dapat i-chase mo pa rin yung functional kasi yun yung nagagamit mo for daily basis plus pagdating mo na 60s is mababenefits ka nito. So, syempre, basically, implement mo lang yung Spartan Club workout. So, makikita mo yan sa link ko dyan sa description. So, see you in Spartan Club. Meron tayo dong mga, pag once na pumunta ka sa Spartan Club, is meron ka makukuha mga exclusive content, accountability partner, and mga calls, Q&A question, and marami pang iba. See you in Spartan Club. So yan, focus on fundamentals. Focus ka lang sa basic kasi karaniwan mga tao gusto agad nila advance pero di nila alam mas mahirap pa yung basic kaysa advance. Okay, ano ba yung mga basic like push up, dip, squat, pull ups, chin ups, neutral grip, inverted rows, puro basic lang. Kasi karaniwan ngayong era kasi dami na na-invent na mga workout di ba? Pero for me, mas maganda pa rin mag-basic ka sa fundamentals. Kasi sobrang effective na mga yan. Next is, ito ang pinakamahalaga sa lahat is endurance training. So, kailangan magkaroon ka ng endurance training. Hindi dapat yung konting jogging ka lang, hingal na hingal ka na. Kailangan magkaroon ka ng endurance training. Magkaroon ka ng HIIT workout, jogging, daily step, or running sprint. Kailangan preferred ka, that condition ka para pag kinakailangan is handa ka lagi. Handa ka sa lahat ng bagay. Dapat always ready. Next is mental conditioning and focus. So ito, isa sa mga sobrang importante para sa mga taong gusto ma-achieve yung full potential. Especially sa mga Spartan. Sobrang importante na magkaroon sila ng mental conditioning and focus. Bali wala yung kondisyon mo ng katawan kung hindi ka kondisyon sa mental mo. Okay, paano ba mapapractice tong mga to is unang-una is mindfulness practice. So, kailangan mag-meditate ka, mag-journal ka kasi sa gantong paraan is na-training yung mental natin para ma-prepare siya sa lahat ng bagay. Next is visualization technique. Dapat bago mga workout mo, bini-visualize mo na yung sarili mo na nag-workout ka. Bini-visualize mo yung sarili mo na kung ano yung gagawin mo, kung anong klaseng mga workout yung gagawin mo. Basically, itong pagre-record ko ngayon, bini-visualize ko to gabi pa lang para ma-prefer yung mental ko. So, sobrang importante na ito. Kumbaga, preparation din. Kasi, preparation equals confidence eh. Pag-prefer kasi sa bagay na yun, ibig sabihin ng magkakaroon ka ng confidence. Kasi pinag-aralan mo eh. Kasi binisualize mo. Hindi ka na magiging confident sa isang bagay na hindi mo naman ginagawa. Next is focus drill. So, kailangan magkaroon ng focus drill. So, paano ba tayo, o ano ba magandang focus drills is practicing mo lang yung present ka sa isang bagay. Okay? Kasi iwasan mo yung mag-overthink ka, iwasan mo mag-isip ka sa future or sa past mo. Focus ka sa present mo. Focus ka kung ano meron ngayon. Focus ka kung ano yung kaya mong kontrolin ngayon. Sa pag ganung paraan is napapractice mo yung mental conditioning and focus mo. And next is ito sa mga mahalaga is brotherhood and team spirit. So, kung gusto mo ng brotherhood and team spirit, see you in Spartan Club. Meron akong bibigay mga valuable lesson doon and mga free workout plan. So, yan. Fostering brotherhood and team spirit. Group workout. So, importante na magkaroon ka ng group workout kasi pag meron kang group workout is napupush mo yung limit mo, napupush mo yung body mo, napupush mo yung sarili mo na pumunta sa failure, pumunta sa hindi mo inaasahan. Pansin mo pag ikaw lang mag-isa, di ba? Hirap mag-workout. Hindi mo push yung limit mo. Pero pag marami kayo, siyempre, napupush mo yung sarili mo. Next is accountability partners. Sobrang importante magkaroon ng accountability partners kasi once na parang feel mo na hindi ka
mag-workout or hindi ka pa okay or masakit pa muscle mo, may magpu-push sa'yo or 'pag tinatamad ka may magpu-push sa'yo. 'Pag hindi mo ma-hit yung failure is may magpu-push sa'yo na hit mo yung failure. So next is encouragement and support. So may mag-e-encourage sa'yo na i-push mo sarili mo, may mag-e-encourage sa'yo na mag-stay consistent ka and stay disciplined, stay ka sa nutrition mo. Kasi balewala yung workout mo kung wala ka namang kung bad nutrition ka, 'di ba? So may mag-e-encourage sa'yo and may magsu-support sa'yo. And may kasama ka mag-celebrate yung mga small wins mo. Tandaan mo, kailangan mong i-celebrate yung small wins mo kasi paano ka pa magkakaroon ng mga big wins kung hindi mo kaya i-celebrate yung small wins mo. Next is purpose-driven training. So, ang mga Spartan kasi, nagtitraining sila with clear purpose. Hindi sila nagtitraining na, magtitraining lang ako. Wala lang. Nagtitraining ang mga Spartan with purpose. So, kailangan, kahit ikaw is ganun ka rin, kailangan mag-workout ka rin o mag-training ka with purpose. Una-una, paano ba ma-identify yung purpose mo? Una-una is identify your goals. Ano bang gusto mong mangyari sa'yo? Ano bang gusto mong mangyari sa physique mo? Ano bang meron sa'yo? Cutting ka ba? Bulking ka ba? Diba? Karaniwan kasi mali ng mga tao is nagba-bulking sila. Ano yung bulking? Bulking plus cutting. Hindi mo na maintindihan kung ano ka. So, kailangan is i-identify mo kung ano yung goal mo. Kailangan mag-set ka ng deadline para alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Next is align actions with goals. Kailangan yung ano mo, yung action mo is naka-align sa goals mo. Kailangan din yung goals mo naka-align sa mga action mo. Sobrang importante nito para magkaroon ka ng direction sa mga workout mo. Next is reflect on your journey. Every night, I recommend every night, lagi ka lang mag-reflect. Na-hit mo ba yung protein na kailangan mo? Na-intake mo ba yung calories na kailangan mo? Nag-over ka ba o kulang ka ba? Ano ba yung mga muscle na kailangan pa i-develop? O ano ba mga kailangan workout na kailangan mo idagdag? Mag-reflect ka sa sarili mo. Sobrang importante mag-reflect ka sa sarili mo kasi pag nagre-reflect ka sa sarili mo, mas nalalaman mo yung purpose mo plus mas nakikilala mo yung sarili mo. So yun, basically, yun lang yung mga mindset na kailangan nyo ma-achieve or kailangan nyo gawin, practicein para ma-achieve yung Spartan mindset. And if ever na gusto nyo pa ng mas malaki at mas maraming blueprint pa para mas ma-achieve yung dream physique mo and full potential nyo by using Spartan mindset, i-check mo lang dyan. Link ko dyan sa description. So, ang mga Spartan training mindset is sobrang powerful approach yan para i-transfer yung fitness mo yung sarili mo. Kasi ang mga Spartan sobrang committed na mga yan. Nagko-commit talaga sila for long term. Tandaan nyo ang fitness, lagi ko to sinasabi, ang fitness hindi to sprint, marathon to. Kaya lagi mo tatandaan, paano malaman kung hindi mo susubukan.